Kamusta na po ang bawat isa? Amen. Ang ganda nung line-up natin. You know what? As I was preparing for this message, the Lord is leading me talaga to look for a song about the Spirit of God, the Holy Spirit, na nawa. Kasi ang magiging flow po ng message natin is that dapat ang Espiritu ng Diyos ang nananaig sa buhay natin at hindi ang ating laman or ang ating flesh. Amen? Amen. Praise God. Kasi nag-start ako kanina. Tapos nung pinanta nila yung first song, yung praise, palpakan po natin ang praise and worship team sa mga song leaders po natin. Nung pinanta nila yung first song, yung banal mong tahanan, sabi ko, ang perfect ng song for the message. Na yung sabi niya, luubin mo ang buhay ko, yung maging banal mong tahanan. Kasi yung message ng song na yun is the message of this, the lesson of this message. Amen? Na dapat yung buhay natin ay yung kalooban ng banal na spirito ang manaig sa buhay natin. Amen? Bakit po? Kasi po sa kwentong ito, although we know that Samson was filled with the Holy Spirit, di ba alam natin yun na siya ay nilukuban ng Espiritu Santo. Amen? Bago pa siya pinanganak. At marami na naman tayong makikita mga Bible verses mamaya na sinasabi na nilukuban siya ng Espiritu Santo, pinuspusan siya ng Espiritu Santo, parang gano'n. Pero makikita natin yung act niya o yung action niya is from the flesh palagi. Amen? So, kaya makakarelate tayo talaga sa buhay ni Samson kasi hindi kesyo, meron na talaga tayong banal na spirito na galing sa ating Panginoon ay hindi lahat tayo ay sumusunod sa spirito ng Diyos na sa katawan natin. Amen? Talagang malaki pa rin ang tsansa na mas pakinggan natin yung flesh natin or yung tawag ng laman. Amen? Sinasabi ko na po yun kasi doon po iikot yung message na ito. Amen? Kaya nga, sabi ko, napakaganda pala ang pag-aralan talaga ng buhay ni Samson. In fact, hindi lang naman ang buhay niya, kundi lahat ng mga kwento sa Biblia. Dahil, puspos talaga ito ng mga mensahe at ng mga katuruan. Amen? Imagine for this year, napag-aralan na natin ang buhay ni Samson ng 2 Sunday, and yet, as I am studying this message, mas marami pa rin pong nire-reveal ang Panginoon sa atin. Amen po? Amen. Praise God. Hinanyayahan ko na po yung mga nasa taas na bumaba na po. Amen. At para tayo po ay makapakinig ng message niya dito sa baba. Sino po ang ating Sunday School teachers ngayon? Amen. Praise God. Saan yung sound na yun? Pakipatay na lang. Praise God. Ayan po. So, anong araw po ngayon? November? October. Akala ko, November na. Praise God. Next week, November na. Amen. So, October 26, 2025. At ito na po ang huling linggo ng buwan ng Nobyembre. Okay, ulit ko talaga. October. Excited ako ng November kasi pupunta na ako ng US. Ayun, kaya kanina, tinatanong ko kung sino yung mga mag-i-speak kapag wala na po ako. Praise God. Nasa lupa pa naman po ako, buhay pa po ako. Wala lang po ako dito sa Philippines or sa church. Ayun, amen, praise God. Kasi tunay nga talaga na hindi natin alam kung kailan ang huling linggo natin sa AGC. Amen? Kagaya po ng last Sunday, nandito pa lang po si Nanay Baby, Nanay Juanita De Leon. Amen? So, on behalf of Amazing Grace Church, kami po ay nakikiramay sa pamilya po ni Nanay Baby. Amen? Diyan po sila lagi nakaupo. Ayun, bakante po yung upuan niya. Kasi parang reserve talaga yung seat na sa kanya, no? At seatmate niya lagi si Nanay Loretta. Amen. Kaya pag titingin na ako dito, siya talaga yung makikita ko yung napakagandang smile niya. Amen. Kaya ang ganda ng picture niya kasi pumunta kami nung first day sa langay nila doon sa bahay nila sa Banawa. Gusto ko yung picture niya na yun, yung meron siyang bandana, tapos ang ganda nung ngiti niya. Amen. Para sabi ko, napaka-editorial nung picture. Editorial meaning, parang ang daming kwento behind the picture. Amen. Madaming emosyon, marami kang mararamdaman. Kasi
nakikita ko sa buhay ni Nanay Baby yung ugali ng isang Kristiyano na tapat sa ating Panginoon. Amen? Kahit gaano kahirap pumunta sa church, talagang ginagawa niya every Sunday na nandito siya. Amen? Sa tingin ko personally, kung meron man isa po sa ating mga elders na almost complete attendance every Sunday, every morning devotion, siya po yun. Amen? Talagang as much as possible, pag kaya niya pupunta siya dito, kahit nahihirapan na po siyang maglakad. At kapag wala siya, mararamdaman mo talaga na wala siya. Kasi may times, sabi ko, bakit hindi na umaten si Nanay Baby? Amen? Yun pala, medyo hindi na maganda yung pakiramdam nila. And praise God, kasi last Sunday ay nandito pa po sila. Amen? At ang hindi ko makakalimutan kay Nanay Baby, recently lang po, I mean, if not this month, baka last month lang po, nung nagkamayan po kami ni Nanay Baby, sabi niya sa akin, I love you, Pastor ni, sabi niya. Nag-I love you po siya sa akin. Kaya pinakilabutan ako nag-I love you kayo sa akin. Kasi mukhang, kasi yun po yung last moment ko kay Papay ko. Amen. Sa mga hindi po nakakaalam kasi, 1 year na po namatay po si Papay po namin noong November 16, ang papa po namin. At sabi ko nga po, si Papay ko po hindi po talaga yung nag-I love you. Pero nung the day na namatay po siya, nag-I love you siya sa akin. At tumaas talaga yung balahibo ko. Yun talaga nung nagkamayan tayo, nag-I love you sa akin, si Nanay Baby, sabi niya, I love you, Pastor ni, sabi niya. And sinasabi niya nga, na-appreciate daw po niya yung ginagawa po natin sa church. Praise God! Kasi talagang, alam, may something talaga na, basta naramdaman ko talaga yung love ni Lord through Nanay Baby. Amen. At praise God, kasi hindi talaga natin alam. Amen. Parang nasa atin, andyan lang siya. So, sabi mo sa kapatid mo, I love you. I love you, kapatid. Amen. Ayan. Sabi mo sa kanya, I hope next Sunday buhay ka pa. I pray and declare next Sunday buhay ka pa. Amen. Amen. Grabe no, parang praise God. Grabe si Lord. At talagang, ang testimony ko po is that, kasi di ba, parang tayo nagulat. Kasi nung mismong araw na namatay siya, dinala siya sa hospital. Kasi nga po, nahirapan siya huminga. And then, I think that was Wednesday, no, morning devotion. So, humihingi pa lamang ng prayer request si Nanay, si Sister Laila. Na yun nga po, dinak po si Nanay Baby sa hospital kasi hindi siya makahinga. Kaya humingi siya ng prayer request. Tapos wala pang isang oras, I believe, amen. Tapos nag-message na sila na wala na si Nanay. So, nakakagulat kasi Wednesday yun at alam natin every Wednesday talagang nasa church siya sa morning devotion. But you know what? Ang pinaramdam sa akin ni Lord, praise God pa rin kasi hindi niya na inalaw na mag-stay ng matagal si Nanay Baby sa hospital. Amen. At mahirapan at lumaki ang babayarin or bill sa hospital kung tatagal pa siya doon. Amen. Kasi ganoon po yung nangyari kay Papay ko po nung pinakbo po siya ng hospital noong November 16, doon na rin po siya agad nilabutan po ng hinanga. At doon po nakita na ganoon po ang pag-ibig ng ating Panginoon. Kung kukunin niya na tayo, hindi niya tayo papahirapan pa. Amen? Kasi marami yung iba na nalulungkot tayo kasi parang 2 buwan, 3 buwan na silang bedridden or na-comatose or naka-intubate. Tapos, hindi rin naman na na-revive, amen, kasi nga po, unconscious na sila. And kami personally, na-experience ko sa mga tito ko, tita ko, yung mga kapatid din na papay ko, na nung natubo na po sila, na-coma na po, hindi na po nagising. Parang din po nung last year, si Nanay Elizabeth, amen, si Mami, amen, di ba ganun din yung nangyari sa kanya. But praise God, kasi yun nga po sabi sa akin ni Sister Rosefina, yung kapatid ko po na nasa US, sabi niya, grabe si Lord, no? Talagang, kung anak ka na talaga, kung mahal ka talaga ng Panginoon, hindi niya ia-allow na maghirap ka pa. Amen, magiging at peace na yung ating pagpunta sa ating Panginoon. Amen? At naniniwala ako na, yun nga, masaya si Nanay Baby ngayon. Amen? At talagang nakaka-amaze kasi face-to-face, sinasamba niya na, pinapakulitan niya ng ating Panginoon. Amen? Kasi, kung wala tayong kay Lord, parang natatakot tayo sa death, no? Pag wala tayo sa Panginoon, parang natatakot tayong mamatay or malabutan ng hininga. Pero kung pinapakita pa lang sa atin ng Panginoon ngayon pa lang na
walang sinabi ang lupang ito o ang mundong ito sa eternal life na nakahanda sa atin sa langit. Sigurado pag nakita o nasilip mo ang kalangitan, ayaw mo na talagang bumalik sa lupa. Amen? Or baka sabihin mo pa, bakit pinatagal-tagal ko? Mas maganda pala dito. Di ba? Talagang hindi mo iisipin na bumalik sa mundo or hindi ka magkakaroon ng doubt na pumunta ka o tinanggap mo ang ating Panginoong Jesus. Amen? Dahil yun nga po yung pangako niya na, di ba, for God so loved the world that whomsoever believe in His Son, even Jesus Christ, amen, will have an everlasting life, will not perish, but will have an everlasting life, o buhay na walang hanggan. Amen! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan, so inanihan ko po ang lahat na tayo na po ay tumayo. At tayo po ay sabay-sabay na magbasa ng ating scripture reading na matatagpuan po sa Judges chapter 14 verses 7 to 8. Let's read. Pagkatapos ay pinuntahan ni Samson ang dalaga at kinausap. Lalo niya itong nagustuhan. Pagkalipas ng ilang araw, nagbalik siya upang pakasalan na ang babae. Tayo po ay sumandaling manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gawain ito. Dalangin po namin, Lord God, na mausap ka po sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa amin sa mensaheng ito. We pray, Father God, that you reveal to us your wisdom and all the things that you would like us to know through the message. O Lord, we pray, Father God, that you speak. Ikaw pong magsalita at magpaliwanag ng mga bagay na ito sa aming lahat. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen! Praise God! Nag-ano siya. Yung microphone nag-down siya. Amen. Praise God. Ayan, so binabati ko din po yung ating mga kapatid na nanonood po ngayon sa Facebook, sa ating Facebook Live. Amen. At sa ating YouTube channel, Amazing Grace Church, Dagupan City. Praise God. Ayan, so Auntie Esther is watching online. God bless AGC, watching po. Hello po, Auntie Esther. Of course, Sister Venus is also watching with David. Hello, Ben and David. Thank you for joining us. At sa lahat pa po ng kasama po natin din sa ating YouTube channel. Praise God. Ayan. So, ito po ang ating mga naging topic ng mga nakaraang linggo. At tayo po ay nasa pangkuli na po na judge. Amen. This will be the question after the story. Where is Jesus in the story? And what have you learned from this story? Ayan, so let me show to you again all the 12 judges mentioned in the book of Judges. Natapos na po natin ang 11 of these judges. At tayo po ay nasa panghuling judge na po. So, walang iba, sino po? Si Samson. Samson. Amen. Praise God. Amen. Let's start. Let's open our Bible to chapter 14 and let's read verse 1. Amen. Sabay-sabay po natin basahin. Minsan, nagpunta si Samson sa Timna at nakakita siya roon ng isang dalagang Filistea. Okay. So, ito po yung mapa. Pwede po bang magbiling isa pang microphone? Nag-ground yung sound. Wait lang. Praise God, I hope okay po yung mic din natin sa live kasi narinig ko po yung ground siya sa ating speaker. Ayan, so makikita niyo po dito sa map, yung ground po is part of the Philistine territory. Okay, question. Ang lugar po ba na ito ay nasa Kanaan pa po ba? Yes or no? Yes. Okay, so part pa rin po ito ng Kanaan. It just so happen na ang part na ito na dapat ay mapunta sa mga Israelita ay
ang naninirahan po ay ang mga Philistine. And we know that the Philistine is isa sa mga matindi o mabigat na kalaban ng mga Israelita during the time of Judges. Maliban po doon sa mga Midianites na kinalaban po ni Gideon. Amen. Gideon. At maliban din po sa mga Ammonita na kinalaban po ni Jephthah and the other judges po. For the life of Samson, ang matinding kalaban ng mga Israelites ay sino po? Ang mga Philistines or ang mga Philistea. Amen. At ito po ay alam naman natin na bago pa ipinanganak po si Samson, gusto na po siyang gamitin ng Panginoon para iligtas or palayain ang mga Philistine ay ang mga Israelites sa mga Philistines. Amen? Praise God. So, again, backstory, last Sunday, nakita natin sa kwento na si Samson ay nilukuban ng Espiritu ng Diyos. Simula pa lang siya po ay ipanganak. Siya po ay nakatalaga na bilang isa sa mga judges ng mga Israelites. Ano ulit ang pangalan ng papa ni Samson? Manoah. Ang nanay niya ay walang pangalan. Okay. So, ano ulit ang title ng message natin? Let's go back sa first part. The title of the message is, sorry, nakakalimutan ko sabihin. Ayan. Samson's first marriage. Question. Ano ang pangalan ng unang magiging asawa ni Samson? Ano po ang unang pangalan ng unang magiging asawa niya? Wala po siyang pangalan. Kahit hanapin niyo po yung sa Bible, wala po. After nito, sino po ang kanyang magiging asawa? Si Delilah. Okay, so ang pinakasikat na mapapangasawa ni Samson ay si Delilah. Subalit bago po niya yon makikilala, ay meron muna tayong pag-aaralan ng isang babae na hindi pinangalanan na first love ni Samson. Amen. Question. Mayroon po bang tagubilin sa mga Israelita na dapat silang wag silang makipag-asawa sa hindi nila kalahi? Meron po bang gano'n sa mga Leviticus o sa mga batas na ibinigay sa kanila ng Diyos when we were studying the book of Exodus, Leviticus, and Numbers? Meron po bang ganoon na sinabi ang Panginoon? Yes. Amen. At sigurado po ako, alam po nating lahat, nasusungayin po ni Samson ang isa sa mga major na sinasabi ng Diyos na huwag silang makikiapid or makikipag-asawa sa mga hindi nila kalahi. Amen. Lalo na po sa mga ibang lahi na hindi po si Yahweh ang kanilang Diyos or sinasamba. Amen. So doon pa lang makikita natin how important it is for us to choose for our life partner. Amen. Hindi kapag tayo po ay maghahanap ng life partner, dapat ang magiging standard natin in choosing is that yung tao na yon will bring us more closer to God. Amen. Dapat, if you think you are spiritually mature, I believe that you deserve someone who is even more spiritually mature than you. Amen. I don't know what the Lord will do sa buhay mo, pero makikita natin yung wisdom sa message that as much as possible, ang gusto ng Diyos ay same kayo ng God na sinasamba at pinapapurihan. Amen. At nakikita natin na may mga ibang religious sect na nire-require, say for example, na dapat same kayo ng church. But for me, I believe na dapat same kayo na si God, si Yahweh, at si Jesus ang inyong Savior at pinaglilingkuran. Amen po? Dahil napakahirap po kung ikaw na nga mismo ayaw mo magsimba or ayaw mo mag-serve kay Lord, tapos ang magiging asawa mo pa ay yung taong ayaw din magsimba. So, how can you expect to become more closer to God if yung magiging other side mo or other half mo is malayo rin po sa ating Panginoon? Amen?
So, napakaganda ng message na yun para sa ating mga young people because I believe may lesson po si Lord or may wisdom si Lord kaya na po yung sinasabi sa atin. Amen! Praise God. Okay, so verse 2, basahin po natin. Nang siya'y umuwi, sinabi niya sa kanyang mga magulang, mayroon po akong nakitang isang dalagang Filistea sa Timna. Kunin niyo siya para sa akin. Gusto ko siyang mapangasawa. Pwede po na ibang microphone po siguro. Ayun. Please. Amen. Ayan. I hope okay po yung ating sound sa live kasi nag-ground po. Ayan, so, basahin natin ulit yung verse 2. Nang siya'y umuwi, sinabi niya sa kanyang mga magulang, mayroon po akong nakita isang dalagang Filistea sa Timna. Kunin niyo siya para sa akin. Gusto ko siyang mapangasawa. Okay, so from this verse itself, makikita natin yung pagsuway ni Samson sa kalooban ng Diyos na dapat ang asawahin nila, specifically the Israelites, ay yung mga kanilang kalahi or mga Israelita rin. Amen. Kung maalala niyo po yung kwento ni Moses, particularly sa Deuteronomy, nung inuulit niya po yung mga laws sa bagong henerasyon, isa po ito sa mga nilalalit nila na huwag kayo makikipag-asawa o makikapid doon sa mga taga doon o mga nanirahan sa Kanaan. At doon po natin makikita na may mga kalooban si Yahweh o may mga kalooban ng Diyos na malinaw na po sa Bible pero still nasusuway pa rin natin. Amen? May mga sinasabi sa Bible na thou shall not steal, thou shall not kill, thou shall not commit the neighbor's house. The question, pag-iisipan pa ba natin or tatanungin pa ba natin kung kalooban ni Lord or hindi kalooban ni Lord na tayo ay huwag papatay or huwag pakikiapid? The answer is, alam sinabi na ni Lord, amen. Malinaw na kasi those wisdom were already directly or expressly mentioned in the Bible and were already given by the Lord. Amen. Yun yung mga katuruan or mga wisdom na hindi na dapat pag-isipan. Amen. Nakuha niyo yung punto ko na may mga bagay na hindi na pinagdedebatihan kung kalooban po ito ni God or hindi. Amen. Kasi ang magiging problem po ng mga tao, pag wala yung mga standard na yun or yung mga laws na yun na binigay sa kanila ni Yahweh, wala silang magiging basihan kung paano po sila magde-decide or paano po sila kikilos. Amen? Amen. Praise God. Sorry po, nahihilo po ako at medyo nawawala-wala po ako sa message. Amen. Sabi ko nga sa inyo, kanina sasabihin ko sana, hindi ako makaka-attend ng church kasi hindi maganda yung pakiramdam ko. Sabi ko, actually isang araw ko masakit yung lalamunan ko, tinatrangkaso po ako. But sabi ko lagi, di ba, president kasi may laksan FR. Kasi kapag nag-laksan FR na ako, parang namamanhid yung, nawawala yung mga pain, alam na po yung sa back pain. Amen. At yung mga trangkaso. Ayan, uwi na tayo. Kamusta po kayo? Amen. Ang gulo ng flow ng thought ko na hindi ko alam kung ano yung mga nangyayari, hindi ako makapag-focus sa message. Probably because, ano ba? Wait lang ha. Ang dami ko pong naiisip ngayon, lalo pupunta ko ng Davao next week, at lumilindol po doon, at pupunta na po ako ng US, at tinidan mo yung schedule ko, parang the entire month of November, wala po ako sa office na naman dahil po nasa mga seminar kami. Ayan. Praise God.
Amen. Okay, ito po ang ating wisdom from this part of the message. God can use even our personal choices to fulfill His greater purpose. Basahin nga po natin. God can use even our personal choices to fulfill His greater purpose. Amen. Malinaw po na nabanggit ko kanina na may mga bagay na sinabi na expressly or directly ng Diyos na ito yung dapat niyong gawin. Amen. Subalit kahit na may mga ganoong expressly or directly na sinabi na ni Lord through the Bible, sometimes meron pa rin tayong mga personal choices na taliwas sa kalooban ng Diyos. Amen. And the wisdom from this part of the message is that kahit na sometimes mali yung ating mga naging desisyon or personal choice, maaari or pwede pa rin ito gamitin ng Diyos para sa mas malaking ang purpose or hangarin. Amen. Amen po. Amen. Tanungin mo ang katabi mo, kapatid, may pagkakataon na ba na sinuway mo ang pinapagawa o sinasabi sa iyo ng Diyos? May pagkakataon na ba na alam mo na sabi ni Lord, ito yung gagawin mo, pero sinuway mo siya o hindi mo siya sinunod? Dahil meron kang personal choice. Meron po ba? Amen. O sabihin natin, nagkaroon tayo ng pagkakamali. Meron daw po ba siya naging pagkakamali? Amen. Next question, tanungin mo siya, sa naging pagkakamali mo na yun, nagamit ba yun ni Lord para sa kanyang purpose or sa glory niya? Amen? Amen po? Amen. For sure, marami pong mga gano'n na sometimes nadapa tayo o nagkasala tayo. Pero nakikita natin na kahit mali yung naging desisyon natin, si Lord, gagamitin niya pa rin yung pagkakamali na yun para sa siya ang mag-glorify. Amen? I'll give you a specific example sa Bible, which is yung naging topic din po ni Sister Maxine sa midweek service, I think last time. Okay. Praise God. Praise God. Amen. Ayan po. So, an example would be the life of David and Bathsheba. Amen. Alam natin na nagkamali si David sa pagsuway niya sa kalooban ng Diyos na huwag makikiapid or magkakaroon ng mga paramour, lalo na po ng babae na meron na pong asawa. Amen. Nakita po natin na nagkamali o sumuway po si David. Amen. At nagkasala siya nung nagkaroon siya ng relasyon kay Bathsheba. At ang kasalanan nga po na ito ay nagbunga. Sino po yung naging anak nila? Si King Solomon ang isa sa, if not, the most wisest man who ever lived on earth. Kasi nga diba siya yung humingi ng wisdom as a gift sa ating Panginoon. And then, doon natin makikita na although nagkamali si David at si Bathsheba, nagamit pa rin yung sin na yun for the glory of God. Amen. Yun nga po, magagaling sa kanila si Solomon. And in fact, magagaling din kay David, ang tagapagligtas na walang iba kundi mismo ang ating Panginoong Jesus. Amen. Nakita niyo po yun na parang minsan yung mga iba, parang akala natin nagkamali tayo kasi nangyari ito. Oo, pagkakamali talaga siya.
Pero hindi kasi natatapos doon yung kwento ng buhay natin. Amen? Meron at merong gagawin ang Diyos para mag-glorify na siya kahit even sa ating mga maling choices or mga pagkakasala. Amen? So God can use even our personal choices to fulfill His greater purpose. Amen? Just like for example, sa kwentong ito, kahit na hindi kalooban ng Diyos na magpakasal or magkaroon ng asawa si Samson na isang Philistine, makikita natin na yun ang gagawin ni Lord na way para matalo niya ang mga Philistine. Amen? Kasi kung makikita nyo naman sa last part, matatalo niya ang mga Philistine sa pamamagitan ng paglibangan ng lugar kung saan nagtipon yung mga Philistine. Amen? So, yun po ang isa sa mga purposes po ng buhay ni, if not the major purpose of the life of Samson. Verse 3, let's read. Bakit naman gusto mo pa sa angkan ng mga hindi tuling iyon kapipili ng asawa? So, sino po yung tatanong dito? Yung mga magulang po ni Samson. Sabi niya, bakit gusto mo pa na sa angkan ng mga hindi tuling ang pipiliin mo mga pangasawa? Amen. Kasi nga po, ang covenant of circumcision o yung pagtutuli ay galing po din kay Yahweh na binigay niya po kay Abraham. Amen. Naalala niyo po? At hindi po yung ginagawa ng mga ibang lahi. Wala ka bang mapili sa ating angkan, sa ating mga kababayan? Tanong ng mga ito. Sumagot si Samson. Ano po yung sagot ni Samson? Basta. 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 Basta siya po ang gusto kong mapangasawa. Amen? Basta. Sometimes, may mga desisyon tayo sa buhay natin na kahit alam na natin na mali or hindi yun ang kalooban ng Diyos, still, ipagpipilitan natin. Basta po, siya ang gusto kong mapangasawa. Nung pinapanood ko po yung preaching ng ibang pastor, particularly about this verse, sinasabi po nila na ito po yung problem sa ating mga tao, that we are physically attracted sa panlabas na ng isang tao. Amen! Kasi normally, kapag tayo po ay nagkakagusto, ang nagiging basehan po natin ay yung nakikita natin na panlabas. Amen? Hindi natin pino-consider yung spiritual maturity ng tao na yon. Amen? Yung panloob niya. Parang ito, of course, malinaw na ayaw ni Lord na hindi tuloy yung lahing na mapapangasawa nilang mga Israelites. But still, sinabi ni Samson, basta. Siya po ang gusto ko mapangasawa. Meron na po ba kayong naging gano'n na desisyon sa buhay na pinagpilitan nyo pa rin yung kagustuhan nyo kahit alam nyo hindi siya kalooban ni Lord? Basta. Tanungin mo yung katabi mo, ano yung sabi niya? Basta, sabi niya. Bakit yun ang naging desisyon mo pa rin? Ay, basta. Basta. Ayaw ko lang mag-explain, sabi niya. Kasi nga wala siyang maipakitang justification. Amen. Basta. Ayan. So, let's read this second wisdom. Parental advice is wise, but God's will ultimately prevails. Amen. Yeah, of course, napakahalaga po talaga ng mga advice mula sa ating mga magulang. Amen. In fact, nung last Sunday nga nakita natin how important the role of the parents of Samson is sa kanyang spiritual growth. Amen. Kasi tinalaga nga po siya bilang Nazarite or Nazirite. Pero dito makikita natin na kahit maganda yung advice at biblical yung advice ng magulang, yung will pa rin ni Lord ang masusunod. Okay, let's read verse 4. Hindi alam ng mga magulang ni Samson na ang ginawa niya ay kalooban ni Yahweh upang bigyan ito ng pagkakataong digmain ang mga Filisteo. Ang Israel noon ay nasasakop ng mga Filisteo. Ayan, dito po makikita natin na sometimes kahit may mga nagiging pagkakamali po tayo or mistakes po tayo, the Lord allows it to happen. Amen? Sabi niya nga po dito, ginawa niya iyon, hindi alam ng mga magulang ni Samson na ang ginawa niya ay kalooban ni Yahweh upang bigyan ito ng pagkakataong digmain ng mga Filisteo. Ang Israel noon ay nasasakop ng mga
Philistine. Amen. So, may mga decision pa rin tayo sa buhay natin na sometimes parang kanina, of course, hindi siya biblical or logical. Makikita natin that may plan si Lord. Amen. May gagawin si Lord. Kaya may gagawin si Lord. Amen. Kaya nasasabi po dito na still, kalooban pa rin po siya ni Yahweh. Amen. Let's read this po. Sometimes, our wrong choices and decisions is God's redirection. Amen. Okay, disclaimer. Hindi ko po sinasabi na magkamali po tayo o magkasala po tayo o gumawa po tayo ng mga labag sa kalooban ni Lord. Amen? Hindi ko po ini-encourage, huwag niyo po akong i-misinterpret na sinasabi ko okay lang pala na magkasala kasi pwede pala kalooban pa rin ni Lord. Amen? Kasi iba kayo nang isipin nyo. Kaya nga po lagi ko pong in-example yung narinig ko na testimony nung isang yung asawa ni Cheska Garcia. Ano pa niya? Si Do Kramer. Kasi sinabi na nga, nung tinanong siya sa interview kung what if magkasala ka o magkamali nga yung mga anak niya, ano yung magiging reaction niya? Tapos sabi niya, as a father, sabi niya, if the Lord would allow it to happen and if it would be His way para mas makilala nila si Lord or mas lumago sila kay Lord, then so be it. Amen? Kasi hindi talaga natin may iwasan na sometimes may mga magiging pagkakamali tayo or wrong choices tayo or personal choices tayo na para talaga sa ikasasama po natin kasi nga mali siya. Pero hindi kasi doon nagtatapos yung kwento natin. Amen? And sometimes kasi, kaya nangyayari sa atin yung mga mistakes na yun kasi mas nagiging wiser tayo the second time around. Amen? Kasi kapag nadapa na tayo at nakita na natin yung effects sa atin na hindi maganda, para bang naduduriya na tayo? Even kasi naduduriya Pangasinan yun, di ba? Ano ba yung Tagalog ng naduduriya? Ano po? Nakagala. Ayun, so nakagala ka na. Amen. Parang for example nga, yung nahawakan mo nga na mainit yung takore or yung electric kettle. Alam mo na yung pakiramdam na mainit siya. Amen. So alam na makahawakan mo pa siya ulit or even yung apoy. Kasi nga, na-experience mo na yung pangit na epekto nung naging mali mo rin na choice. Amen. O yan, so dito, again, sometimes our wrong choices and decision is God's redirection. And this is the reason kung bakit sinasabi ko po nung last midweek service na kapag ang isang tao ay nagkamali o nagkasala, huwag na natin ipapamukha sa kanila na nagkamali sila. Kasi hindi yun ang dapat nilang marinig. Amen? Kasi sometimes ang nagiging problem sa ating mga tao, nagiging judgmental tayo. Or mas lalo pa nating pinapababa ang pakiramdam or loobin ng tao to the point na siyang na po ay nagkukumit ng suicide kasi nga mas napapamukha sa kanya na nagkamali siya. Amen? Kaya ako po personally, kapag kami mga nalalaman ako na si ganito may kabit siya, ay si ganito may ginagawa siya, ganyan. Parang, di ba normally pag sa tao tayo sabi natin, ay talaga grabe naman siya, di ba? Parang nag-judge tayo or ano. Pero sa akin, personally kasi, I think pinasok ni Lord sa puso natin na dapat, yun nga po, let's not judge them. Amen. Kasi malay mo, yung wrong choice pala na yun, or wrong decision pala yun, is God's redirection sa buhay niya. Amen. Nakukuha niyo po ba yung point ko? Amen. Kasi, ganito po yan. Kapag may mga tao po na nagkakaproblema. Okay, sino po dito yung mga inaamin nila na nagkasala sila o mali talaga yung nagawa nila? Pakitaas nga po yung kamay. Tanong, kapag kayo po yung nasa ganong sitwasyon, lalapit po ba kayo sa mga tao na mas ipapamukha nila sa inyo na nagkamali po kayo? Yun po ba ang mga gusto nyong makasama o makausap? Hindi po, di ba? That's the point. Kaya sometimes, kapag kami yung mga gano'n na nag-open up sa atin na nagkamali sila, let's just listen. Amen? Let's just listen to them. Kasi baka ikaw na lang, yung open ears, na handang makinig sa problema niya. Amen? At hindi niya kasi i-open yun sa'yo kung hindi ka niya pinagkakatiwalaan. Amen? It's a privilege on your part na pinagkatiwalaan ka niya. Kaya niya yung nasabi sa'yo. Kasi alam niya
nakakahiya yun pero still inopen niya sa'yo, amen? Kasi nga alam niya na safe space ka niya, amen? Or hindi mo ipagkakalat yung sinabi niya sa'yo, or hindi mo siya husgahan. And I believe ganun po ang puso ng ating Diyos, amen? Naniniwala po ba kayo na mapagpatawad po ang Diyos, amen? And again, hindi ko po sinasabi o tinotolerate yung mga kasalanan. Hindi ko po sinabi na magkasala tayo o gumawa tayo ng mali. Hindi po yun ang punto ko. Pero ang punto ko po, kung nagkamali na po yung tao, kasi tapos na po, ayan na po, nagawa na po natin. Instead na sabihin natin na, dapat kasi ganito, dapat kasi ganyan, mali. Para mas, nakita niyo po yung kwento ng prodigal son. Di ba, nakita niyo po yung pagkakamali ng prodigal son na grabe yung ginawa niya sa buhay niya, nagkasala siya. Tapos nung bumalik siya sa tatay niya, anong ginawa ng tatay niya? Niyakap lang siya, amen. At hindi pinamukha sa kanya na, yan kasi, bakit kasi kinuha mo agad yung mana mo? O yan kasi, mas ginusto mo na umalis dito sa bahay. Hindi po ganun ang pinaramdam ng ama. And I believe as Christians, ganun din po, amen. Na, of course, it's wise to rebuke them, amen. And sabihin po na nagkamali sila. And I know, they know that already. Amen! Kahit nasabihin mo, alam nila yun eh. It's just that, paano sila muli babalik kay Lord? Paano sila muli pabangon mula sa pagkakadapa o pagkakamaling iyon? Amen! Kasi nga po, maaaring yun ay God's redirection. Amen! At marami na pong naging testimony na dahil sa kasalanan na yun, nung naramdaman nila ang grasya o ang pag-ibig ng Diyos, mas lalo silang naging maibigin at nagamit ng Diyos. Amen? Kasi nga, those who were forgiven much, love much. Amen? Kung sino yung mga nabigyan ng kapatawaran ng mas higit, ang mas kayang magmahal ng mas higit din po. Amen? Kasi dahil sa napakalaking kasalanan na yun, napatawad sila and they felt that indeed they were forgiven. And kapag may iba naman po ang nagkamali, who are they para hindi naman po magpatawad? Amen. Praise God. Okay, let's continue verse 5. Pumunta si Samson sa Timna kasama ang kanyang mga magulang. Habang dumaraan sa isang ubasan, may isang batang leyon na umuungal kay Samson. Ayan, so papunta na po sila doon sa Timna kung saan pupuntahan na po nila yung babae na crush niya o na gusto niya physically. Kasi nga gusto niya basta. Ayan, so on the way, may nagpakitang leyon. Familiar po kayo sa part ng kwento na ito. Kwento po na ito ni Pastor Noel. Amen. Alam niyo po, nung kwento niya ito, hindi ko makita talaga yung significance ng leyon na ito. Kung bakit, kailangan pong sabihin niya, hindi ba pwede andun na agad sila sa place. Amen. Tapos nung napakinggan ko po yung mga preaching about this part, at sabi ng mga pastor, ang leyon daw na ito could be a warning sign to Samson na don't go there. Amen? It could be a sign, kaya nga, ayun, pumunta si Samson sa Timna kasama kanyang magulang habang dumaraan sa isang ubasan ng isang batang leyon na umungal kay Samson. Amen? Kasi nga, malinaw pa rin na magkakasala o gagawa siya ng pagkakamali. At alam naman natin, makikita natin na talagang magiging pangit yung buhay ni Samson dyan sa Timna na yan, na gusto niya pang tumira dyan eh. Alam na natin yun for sure, hindi naman ito ni Pastor Noel. So, sa buhay natin, sometimes may mga ganyang leyon na winawarningan na tayo. Amen! Kasi naniniwala pa rin po ako na kung sumunod po si Samson na nag-asawa siya ng fellow Israelites, maganda rin yung kwento. Amen! Na kung sakali man na nag-obey siya kay Lord, for sure, maganda pa rin yung mangyayari iba yung magiging flow ng buhay niya. Amen? Dito natin makikita sa part na to na kahit nilikha tayo ng Diyos, inaalaw pa rin ni God yung mga personal na choices natin. Amen? Kasi nga hindi po tayo mga robot na nilikha niya na hindi malaya mula sa mga choices natin. Ayan. Tingnan po yung next na nangyari, verse 6. Kaya pinalakas siya ng Espiritu ni Yahweh. Ayan. So ito na po yung sinasabi ko na isa sa napakaraming verses sa kwento ng buhay ni Samson that he was filled with the Spirit of God. Ayan. So, for this part naman, basahin natin, kaya pinalakas siya ng Espiritu ni Yahweh at pinatay niya sa pamamagitan lamang ng kanyang mga kamay ang leyon
na para lamang isang batang kambing. Ngunit hindi niya ito ipinaalam sa kanyang mga magulang. Okay. So kanina sinabi ko po na ang leon na ito ay para naging warning ko sa kanya. But still, nakita natin sa kwento that he was filled with the Spirit of God o ng strength, physical strength, para patayin po itong leon na to. Amen. Bakit po? Kasi nga po, hindi pa siya pwedeng mamatay. Amen. Hindi pa siya pwedeng mamatay kasi may plano pa po si Lord sa buhay niya. At posible na sa sobrang kalakasan ng leon na ito, makain, mapatay, makagat niya si Samson. Amen. So sometimes we can be, ito po yung wisdom natin, basahin po natin. God can empower us in our weakness. Amen. Kung may mga times po sa buhay natin that we feel weak, the Lord can empower us kasi nga po, meron pa po siyang plano sa buhay natin. Para sa kwento ni Samson, hindi siya pwedeng mamatay pa sa part na yon. May malaki pa siyang greater purpose. Amen. Okay, let's read verse 7. Pagkatapos, ito na po yung scripture that reading natin, ay pinuntahan ni Samson ang dalaga at kinausap. Lalo na itong nagustuhan. Okay, imagine, parang kunyari, nag-video call lang sila. Tapos dito na face-to-face na encounter na sila. Mas maganda pala siya sa person. So, lalo na itong nagustuhan. Ayan, so sinasabi na naman ng mga pastor dito yung lust of the flesh. Amen. Alam naman po natin yung verse na yung the spirit is willing, but the flesh is weak. Amen. Parang ngayon nga po sinasabi ko sa inyo, ang spirit ko gusto talagang pumunta dito para magturo at pag-usapan ito, pero yung flesh natin ay sometimes hindi niya kaya. Amen. Kaya nga kanina gusto ko sana sabihin na hindi po ako makakapunta ng church. Kaso sabi ko, sino pagpapaalaman ko ng pastor? Sabi ko, ako nga pala yung pastor. Ako nga pala yung mag-message, sabi ko. Tapos natatawa ako kasi si auntie sinabi niya, Pastor ni, pasensya na, hindi ako makapunta kasi hindi maganda yung pakiramdam ko. Tapos sabi ko, sana ako pwede magpahal. Sa tulog, sabi ko, sino kaya yung pwede outrightly na yun mag-iisip? Kasi gaya nga sabi ko sa inyo, kanina pa nahihilo po ako at parang hindi talaga yung utak ko ay kung ano-ano naiisip kaya hindi ako makapag-focus po sa message. Kasi ngayon, na-realize ko talaga na life is so short. Amen! Hindi talaga natin alam kung pang ilang Sunday na natin ito sa AGC. Amen. Say for example, ako after this Sunday, meron na akong 3 Sunday dito. Praise God yun kasi alam ko po yun, di ba? Kasi di naman po ako mamamatay noon, pero pupunta po ako ng US. Pero ang punto kasi, 3 Sunday na lang yun, so as much as possible, gusto kong i-maximize yung 3 last Sunday ko dito. Amen. Kaya sana, ganun din po yung isipin ninyo na isipin nyo na malay nyo next Sunday hindi na kayo magpunta, di punta na kayo ngayon. Amen! Diba? Parang si Nanay Baby, praise God, nasa langit na po siya. Sabi nga po, live as plan as if you are going to live 1,000 years, but, plan as if you're going to live 1,000 years, but, live as if you're going to die today. Amen! So, isipin mo, ito na yung pinaka-last day mo para mabigay mo na yung best life mo para kay Lord. Amen! Praise God. Kaya nga po, alam nyo, gusto ko pong umattend ng midweek service. Kasi feeling ko talaga, pag nag-midweek service po tayo, para tayo nagsisimbang gabi, sambang gabi. Amen? Kasi sa akin, ibang-iba talaga kapag ang service ay gabi, tapos maliwanag dito, tapos paglabas mo is nakabukas na yung mga Christmas lights. Alam nyo, hinalamnam ko na po yung Christmas sa Philippines ngayong September, October, November. Kasi alam ko, wala po ako dito ng December, ng Christmas at ng New Year. At first time po na hindi ko po ma-witness ang Christmas ng Pilipinas. At parang nare-realize ko, mali yata yung decision ko. Parang mali talaga. Kasi sabi ko nga, ang mga OFW nga, pag Christmas pupunta ng Pilipinas, bakit ko aalis ka sa Pilipinas? Parang sabi ko, parang mali na, parang sometimes meron akong mga naisip na parang mali na itong decision ko, dapat talaga pumunta ako doon, October, November, ganun. Kasi napansin ko sa DepEd, so October, November pumupunta ng US yung mga supervisor po namin. Kasi nga parang sa US, ang pinaka-highlight daw doon ay yung Thanksgiving. Amen, yung may turkey, alam niyo yun, kaya kasi auntie pag Thanksgiving, nagbibigay siya ng turkey dito, tapos kumakain tayo ng gano'n. Praise God. Ayan, kung saan-saan na po napupunta yung message natin. Pasensya na po. Ayan, okay, basahin po natin ito. He will use our wrong choices for His plan. Ayan.
Praise God. Okay, let's proceed. Basahin po natin to. Pagdating niya sa pinagpatayan niya ng leon, naisipan niyang tignan ito. Ang nakita niya ay isang malaking bahay ng pukyutan. Ano po yung pukyutan? Hani sa loob ng katawan ng napatay niyang leon. Sinalok niya ng kanyang mga kamay ang pulot, yung hani, sa loob ng tiyan ng leon at kinain. Saka nagpatuloy sa kanyang lakad. Again, nung binabasa ko po ito at nung kalikwento po ito ni Pastor Noel, hindi ko talaga makita ang significance nito at bakit kailangan pa itong ikwento sa buhay ni Samson. Naalala niyo po yung sinasabi ko kanina, bakit kailangan pa sabihin na may umungal na leon at bakit ito kailangan pang i-record sa Bible. Amen po? So malinaw po ba na napatay niya po yung leon? Amen. Tapos, naisipan niyang balikan yung leon na yon. So, pinuntahan niya po ba yung patay na leon? Yes. As a Nazarite, ano yung isa sa mga ipinagbabawal sa kanila? Humawak ng patay. Amen. So again, sa tingin niyo ba, tama na naman yung gagawin ni Nazarite, ni Samson as a Nazarite, nakahawak siya ng patay? Mali. Okay, so as a Nazarite, bawal po silang pumatay ng dead body. Ang dead body, it could be tao or hayop. Kaya nga po, sa mga Nazarite, kahit na namatay po yung magulang nila, exempted sila na pumunta sa burol or sa libing ng magulang na yun kasi nga, totally bawal po silang humawak ng patay. At hindi ko naman din maintindihan sa kwentong ito, bakit kailangan yung mga bubuyog, doon pa sila namuhay sa ilalim ng katawan nung leon. Amen. Kasi di ba ang mga bubuyog, gagawa sila ng hive nila o yung bahay nila, tapos doon sila titira, tapos magpuproduce sila ng honey. Siguro wala silang makita, doon sila gumawa sa loob ng katawan ng leon. So nakapag-produce po sila ng honey. Ayan. Nung binasa ko po at pinanood yung Expositor's Bible at nung binasa ko po yung mga teaching about this, sinasabi po nila, and I also agree, that death speaks or symbolizes sin. Amen. Ang kamatayan, kagaya ng patay na leon, ay sumisimbolo sa mga kasalanan na dapat iwasan or wag hawakan. Amen. At sometimes, ang mga kasalanan na yan, kahit kasalanan siya, minsan, doon natin nararamdaman ang tamis or ang sweet ng kasalanan na yan. Parang yung honey. Amen. Kaya nga may tinatawag na sweetest sin. Amen. Kasi sabi nila, bakit ka ba nagkakasala? Kasi masarap gumawa ng kasalanan. Diba? Kaya yung mga iba, nagkakasala sila kasi may sweetness. Mayroon daw kasarapan sa paggawa ng pagkakamali. Amen. For example, kapag nagnakaw ka, or nangurak ka, or kinuha mo yung pera ng taong bayan, masarap eh. Kasi pag ginahawa yung buhay, hayaan yung buhay ko. So, may parandaling kasarapan or katamisan. Amen. So, yun daw ang sinisimbolo ng leon na ito, na dapat iwasan ang kasalanan, kagaya ng patay na leon, na nagbibigay ng tamis o pansamantalang kasarapan. Dapat daw iwasan niyo. Tama po ba yun? Amen, right? Sabi ko, ang ganda naman ng wisdom na yun, na this is a symbol or a reflection that we should stay away from sin, although we know that sometimes ang mga sin ay nagproduce ng kaaliwan, amen, ng lust o ng sweetness, kagaya ng honey na nabuo sa patay na leon ito. Ayan. But, based on the other preaching, meron pong good side and bad side po ang part ng kwento na ito. So, unahin natin yung good side. Ayan. Mayroon daw siyang maganda at hindi magandang wisdom. Okay, let's read. Blessings can come from our previous battles and victories. Amen. Kasi nga po, nagtagumpay talaga si Samson nung mapatay niya po yung leon. Amen. At ang katagumpayan talaga ay nagproduce ng blessing, kagaya daw noong honey. Amen. So, yun ang another illustration or wisdom ng iba na good side niya. Amen. Kasi kanina, sabi ko kasalanan yun, tapos yung honey is like yung tamis ng kasalanan. Amen. But,
Others see this as a blessing that can come from a previous battles and victories, yung ani. Amen. So, hindi na po lalabas yung sometimes may iba't iba talaga tayong appreciation ng mga verses. And hindi po dapat tayo maging dogmatic about the actual meaning of that leon, kasi nga po hindi naman expressly sinabi sa Bible kung bakit yun kwento. Amen. Praise God. Pero ang tanong, wisdom ba kay Lord na ang blessing can come from our previous victories and battles na ginamit tayo ni Lord? Amen. Okay, so ang bad side naman po nito ay yung parang nabanggit ko na kanina. Let's read. Be careful of unclean things. Kung mga maruming bagay kagaya ng leon na patay na sumisimbolo sa kasalanan. Amen? Because Samson violated his Nazarite vow not to touch a dead body. So ito po yung una kong nabanggit na symbolism ng leon. Amen? Malinaw po? Praise God. Okay, basahin po natin ang next verse. Pagbalik niya, inuwian pa niya ng pulot. Ano ulit yung pulot? Yung honey, ang kanyang mga magulang. In other words, yung kinuha niyang honey sa katawan ng patay na leon ay ipinatikim. Isinare niya pa sa mga magulang niya. Nakikita niyo po yung flow ng story na siya na nga yung kumain, pinatikman niya pa. Amen. Anong ginawa ng mga magulang niya? Kinain naman nila ito. Ngunit hindi alam kung saan galing. Saan galing yung kanin na kinakain nila? Sa patay. Again, sabi ko, bakit kailangan napakadetalyado pa ng buhay ni Samson? Bakit sabihin pa? Yung may patay na leon, tas may hani yung tiyan niya. Subalit, naniniwala po ba kayo na may spiritual meaning or significance ito kaya ito sinulat ni Lord? Amen. For sure, lahat naman na tayo nabasa na natin ang buhay ni Samson. Napansin nyo ba na sa buhay niya, hindi about battle, hindi about digmaan yung kwento niya as compared kay Deborah, kay Bala, kay Jephthah, kay Gideon, di ba parang laging battle, kaya yung mga picture dito, yung naglalabanan sila, amen. Sa kwento ni Samson, halos wala tayong makikita ganong kwento. Makikita natin sa buhay ng judge na ito, yung pag-violate niya nga, yung pag-violate niya sa kalooban ng Espiritu ng Diyos at mas pinapalaig niya ang flesh or ang last na katawan. Amen. So, pinakain niya, yung magulang niya, pinatikim niya sila nung honey na kanila kinain. And again, mayroon na naman daw po itong dalawang good side and bad side of the story. So, ano pong unahin natin? Good side na yung nakalagay sa good side. Okay, so unahin natin yung good side. Amen. Ano po yung spiritual meaning nito in a good sense or good side? Share your blessings, especially to your parents who nurtured and prayed just to have you. Amen. Kasi nga diba, ang good side din kanina, yung honey could symbolize yung blessing from battles or victory. Amen. So dapat i-share daw natin yung blessing na yun. Amen. So gusto ko lang i-lay sa inyo, ipakita sa inyo yung dalawang maganda at hindi magandang simbolista po ng leon na ito. Amen. So tama naman, di ba, na dapat yung mga blessings natin from God because of our victories and battles, we have to share it kagaya nung pag-share niya ng honey. Amen. Kasi dito yung honey ay blessing. Amen. Okay, ano naman yung bad side nito or negative side nung ano? Ayan, huwag idamay ang iba sa iyong karumihan at kasalanan. Amen? Kasi sa bad side, kanina nakita natin na yung honey sumisimbolo sa katamisan ng kasalanan. Amen? So dapat kapag nagkasala tayo, huwag na natin idamay yung iba sa mga kasalanan at karumihan natin na sinisimbolo ng honey. Amen? Say for example, nagkamali ka na nga na pupunta-punta ka sa mga lugar na pinagbabawal, pero nagdala ka pa. Nagsama ka pa. Tapos natawa ka, Ate Mel, sa pagalit ka. Diba? Yung alam mo naman mali yung ginagawa mo, tapos hindi nalooban ni Lord, nagkamali ka pa, o di dalawa na kayo na nagkamali. Alam niyo po, may napatikigan kasi ako na pastor na nag-preach ng isang member nila na
meron daw isang young people na member ng church nila na burn out o nabuboring na daw siya sa pag-serve kay Lord sa ministry o sa pagpunta ng church. So parang, kasi nga di ba kapag ang bata, dapat turuan natin sila na magaling ng Panginoon. Amen. Tapos yung young people daw na yon, syempre, naririnig-rinig niya yung about sa mga club, yung mga pag-inom-inom ng mga barkada niya, paninigarilyo nila. So, gusto niya daw itry yon. Amen. Kasi nga, sinasabi sa church nila na bawal yung mga ganon. Amen. So, dahil sa curiosity at gusto nga din nung batang babae yun, babae po siya, na member nila, na matikman nga po ang katamisan ng kasalanan, pumunta daw siya doon sa club. Pumunta sa club yung babae. Ano po ang nangyari daw doon sa babae? Siya po ay pinainom ng alak na may drugs at siya po ay nirape. So nakita niyo po yung mga alam na nga nating lugar na mali, tapos parang yung apoy nga po na nasusunog na, tapos pupuntahan mo pa. Eh kasi, nakita niyo po, and then yun ang naging testimony po nung young people nila na babae that indeed, if it's clear that the Lord wants us to avoid these people, these places, then we should do so kasi ito po ay para sa ating ikabubuti. Amen. Malinaw po. So, parang matahimik po kayo. Kasi nung kwento yung talaga, narinig ko yun sa isang preaching kay Pastor Daniel Bertase. Ayan, sabi ko, wow, praise God. Kasi, ayun, parang yung Leon nga, nabigyan na siya ng warning na huwag siyang pupunta doon sa maling lugar. But still, pumunta pa rin po siya. Okay, let's continue verse 10. Pumunta ang ama ni Samson sa bahay ng kanyang mapapangasawa. Tulad ng kaugalian ng mga binata roon, naghanda si Samson doon ng salo-salo para pamamanhikan. Okay, party-party. Nang makita siya ng mga Filisteo, siya ay binigyan nila ng 30 abay na kabataang lalaki. Ayan, so nagkaroon po sila ng feast doon sa place. Parang engagement party po nila ito ng babae na mapapangasawa niya. Okay, verse 12, basahin po natin. Naisipan ni Samson na sila'y bigyan ng palaisipan, parang bugtong-bugtong. Okay, ang sabi ni Samson, mayroon akong bugtong. Kapag nahulaan nyo, bago matapos ang 7 araw na handaan, bibigyan ko kayo ng 30 piraso ng pinong lino, 10 fine linen, at 30 o 30 na magagalang damit. Ayan, so may reward kapag mahuhulaan nila itong bugtong na ito. So parang it's a shopping spree of clothes. Okay, verse 13, let's read. Ngunit, kung hindi nyo ito mahuhulaan, ako naman, ang bibigyan nyo ng 30 pinong lino yung tela, at 30 magagalang damit. At yan, sabi ko, Lord, bakit kailang paikwento ito? Ano na naman ang significance nito? Sa buhay ni Samson, bakit may mga ganyan-ganyan pa na bugtong-bugtong? Kanina, parang ang weird-weird na nga nung Leon na mayroong hani yung chan niya. Tapos ngayon, ito na naman po yung next na story. Okay. Sumagot sila, payag kami. Ayan, so dito makikita po natin yung kayabangan ni Samson. Okay, dito natin makikita yung arrogance niya. Later, I'll show you the wisdom. Ayan, sinabi ni Samson, ito na po yung bugtong niya. Let's read. Mula sa kumakain ay lumabas ang pagkain. At mula sa malakas, matamis ay lumabas. Okay, 3 araw na ang nakaraan ay hindi pa nila ito mahulaan. So ito po yung pinapahulaan niya. In fact, ang pinapahulaan niya ay yung nakita niyang leon at yung honey na umusbong doon sa katawan ng leon. Amen. Okay, ito na po yung wisdom natin. Let's read. Pride, arrogance, and secrecy can lead to conflict. Amen. Sa Tagalog, ang kayabangan at lihim ay maaaring magdulot ng alitan. Amen. In fact, makikita natin later on na magkukos talaga ng conflict, bubugan, patayan ang ginawang ito ni Samson na mayroon pa siyang papansin at mga pakulo na bugtong-bugtong. Amen.
Ang point po dito, ayaw ni Lord yung mga bagay na alam mo na nga yung kasagutan sa isang bagay, pero ikaw ayaw mo pang ibigay yung wisdom na ituturo mo dapat doon sa ibang tao. Amen? Kaya ang naiisip ko dito, yung mga taong sutil. Na-encounter niya na yun, yung mga taong sutil. Yung mga taong sutil, yung bully. Ayan, yung mga taong bully na dahil sa kanilang kayabangan, yung parang alam na nga nila yung solusyon, pero patahirapan pa nila yung tao para malaman niya kung paano yung solusyon or dapat gawin. Di ba may mga gano'n yung nangbubuli? Yung alam mo na nga yung instruction, then of course, a wise person should tell that to another person para dalawa na kayong wise. At alam niyo ng dalawa yung process. Pero sometimes hindi eh. Mas pinapahirapan pa natin sila at hindi sinasabi yung katotohanan kung paano yung dapat gawin. Kaya dito muli makikita natin yung flesh ni Samson na pinapairan niya na naman, yung kayabangan niya, yung arrogance niya, yung pride niya, which will eventually result to a conflict o magdudulat ng alitan. Tignan niyo po verse 15. Malapit na po tayo matapos, basahin natin. Nang ika-4 na araw, so ilang araw na po? 14 days na po. Sinabi, 4 days lang pala, sorry. Sinabi nila sa asawa ni Samson, suyuin mo ang iyong asawa para malaman namin ang sagot sa buktong niya. Parang familiar po ba yung ganitong kwento sa buhay ni Samson? Yes, right? Kanina po ito ginawa kay Delilah din po. Amen? Pero makikita natin na nangyari na pala ito doon sa unang mapapangasawa niya na walang pangalan. Amen? Yung gagamitin yung babae para mahuli si Samson doon sa siya rin mismong nagpapahula. Okay, kung hindi, susunugin ka namin. So my friend, susunugin ka namin at ang iyong pamilya. Grabe, dahil lang doon sa mga damit. Dahil lang doon sa mga fine linen clothes or tela, papatayin nila itong asawa ni Samson. Ganun po ang problema sa mga taong makamundo na mas pinapahalaga ng mga material na bagay. They will do anything, they could even kill people just to get those wealthy things or those wealth o mga bagay na makamundo na material. Amen? And that's greed. Yan po yung ayaw ng Diyos dahil nga po, yan po ay tawag ng laman na mas pinapahalagahan po natin ang mga material na bagay na mawawala din naman po at hindi natin magdadala sa langit kumpara sa peace, unity, kapayapaan, or harmonious relationship nating mga nasa lupa. Amen? Dahil ang gusto nga po ni Lord sa lupa pa lang ay parang langit na. At of course, sa langit may kapayapaan, may pagkakaisa, may unity. Ayaw niya na tayo ay nag-aaway-away. Amen? Praise God. So, let's read the wisdom. Wrong relationships can lead to betrayal. Sa Tagalog, ang maling relasyon ay maaaring humantong sa pagtataksil. Bakit? Dahil po i-betray or magtataksil kay Samson ang babaeng ito na kanyang magiging asawa or papakasalan. Okay, let's read verse 16. Kaya lumapit ang babae kay Samson at lumuluhang sinabi, hindi mo ako mahal. Nagpapahula ka ng buktong sa aking mga kaibigan. Ngunit hindi mo sinasabi sa akin ang sakot. So may tayo emotion dapat. Di ba? Ganyan po yung mga babae. Gagamitin nila yung emotion po nila para makuha yung isang bagay sa asawa nila. Brother Ray, ganun po ba si Sister Pilar sa'yo? Kasi magkatabi kayo dyan, ginagamit niya pa yung pag-acting niya. Saan po yung mga asawa ditong babae? Brother, katataos si Brother Edward. Hindi naman siguro niya Sister Faye, praise God. Ayan, sabi niya, sumagot si Samson, kung sa aking mga magulang ang hindi ko ito pinapaalam, sa'yo pa kaya? Sa'yo pa? Grabe, no? So, yung parent nga niya, hindi niya kasabihin itong buktong na ito o yung secret na ito, dito pa daw ba sa babae na hindi pa niya napapangasawa, hindi pa niya po asawa itong babae na to. Kasi hindi pa po sila nagpapakasal. Amen.
Praise God. Verse 17, basahin po natin. Ang babae ay patuloy sa pag-iyak at panunuyo kay Samson sa loob ng ilang araw po. 7 days. So ilang araw na yung nakalipas. Una 4 days plus 7 days. Ilang araw na po yung secret? 11 days. Kaya ng ika-7 araw, sinabi rin niya ang sagot sa bugtong dahil sa kakulitan nito. Ang sinabi ni Samson ay sinabi naman nito sa kanyang mga kaibigan. Again, sounds familiar po ba ang kwentong ito? Kanina na po, sino pong babae ang uulit na gagawa nito kay Samson? So nakikita niyo po ba na may mga bagay sa atin na nangyari na naloko na tayo, na-scam na tayo. Tapos, possible na naman siyang maulit. So we have the opportunity para maiwasan na yon. Pero sometimes, hindi tayo nagiging wise sa mga unang nakita natin na pagkakamali. Amen! So let's read the wisdom. Fear of others can lead to compromising the truth. Sa Tagalog, ang takot sa ibang tao ay maaaring magtulak sa pagsisinungaling. Amen. Ayan. So, ito po yung worldly effect ng fear natin sa mga tao. Kaya nga po dapat, ang fear ay hindi po dapat sa tao, kundi sa Diyos mismo. Amen. The fear should be a reverent fear to God and not to people who are leading us away from the Lord or from God. Amen. See, for example, sa kwentong ito, kanino po parang nagiging under or nagiging takot po si Samson? Doon sa babae na kanyang gusto. Amen. And sometimes, nagagamit po yung takot na yun para tayo po ay mangloko o magsinungaling dahil nga po sa fear po na yun ng ibang tao sa atin. And again, the fear should come from a reverent fear to God and not from other people. Okay, verse 18, basahin po natin. At bago dumilim ng ika-7 araw, ang mga taga-Timna ay nagpunta kay Samson at kanilang sinabi. Question, alam na po ba nila yung sagot sa bugtong? Amen. Ayan. At kanilang sinabi, may tatamis pa ba sa pulot-pukyutan? Ano ulit yung pulot-pukyutan? Yung honey. At may lalakas pa ba sa leon? Sinabi sa kanila ni Samson, kung ang aking asawa'y di ninyo tinakot, hindi sana nalaman ang tamang sagot. Okay, so yan po, nakita natin that masaya po ang mga lalaking ito na Philistine dahil natalo po nila si Samson. Ayan, so you will taste the bitterness of your own mistakes. Parang ito po makikita natin na sometimes malalasahan natin ang pait ng ating kayabangan. Amen. Kasi diba, nakikita natin na pride ang umiiral kanina kay Samson. At dahil nga sa maling pride or maling desisyon or maling kaisipan na yun kanina ni Samson, he tasted the bitterness of his own defeat. Ayan. 19. At si Samson, tingnan niyo po, na naman ay pinalakas ng Espiritu ni Yahweh. Still, he was filled by the Spirit of God. Nagpunta siya sa Ashkelon at pumatay ng 30 kalalakihan. Amen. Kasi nga po, again, ang role ni Samson ay talunin or patayin ang mga Philistine po na ito. Kinuha niya ang magagarang kasuotan ng mga tao at ibinigay sa mga nakasagot ang kanyang bugtong. So, pinulfill niya po yung kanyang promise. Pagkatapos, umuwi siyang galit dahil sa nangyari. At ang asawa naman niya ay ibinigay sa pangunahing abay na lalaki. So, nakita niyo po yung ending ng story, yung dapat niyang pang-asawahin ay ibinigay tuloy sa ibang lalaki, yung andoon sa mga 30 na abay kanina. Okay, so what can we learn from that part of the verse? Sabi natin, basahin natin. Hindi dahilan ang kapangyarihan ng Diyos upang maghiganti. Tama? Ngunit,
kaya niyang gamitin kahit ang ating galit. Amen. Nagalit po pa si Samson sa part na yun ng kwento. Amen. Ang hindi kontroladong damdamin ay maaaring humantong sa kaharasan. Amen. Because later, sa next Sunday, makikita natin na babawi or magre-revenge po si Samson sa ginawang ito sa kanya. Nalala niyo po yung dalawang parang aso na tinalian niya yung dulo ng kanilang buntot ng apoy. At nung nagsitakbuhan yung mga aso na yun ay nasunog yung mga pananim at mga pangkabuhayan ng mga Philistine. Amen! Doon natin makikita that sometimes kahit may revenge or anger tayo, pwedeng gamitin ni Lord yung revenge or anger na yun for His glory pa rin po. Amen! Simple decisions often have painful consequences. Ayan. But still, God can still work even through broken relationships. Amen po? At dyan po nagtatapos ang ating kwento. Amen. Palpakan po natin ang ating Panginoon. But for us to fully understand and appreciate this story, may panonoorin po tayong video clip. Ayan. Play ko na po. Samson against the Philistines. Sometime later, the prophecy of the angel of the Lord was fulfilled. Samson was a man now, and he had never cut his hair off. The Lord blessed him with unique strength that exceeded every man. One day, Samson was in a Philistine land named Timnath, where he saw a Philistine woman whom he fell in love with, and he wanted to marry her immediately. So he went back to his parents and told them, "I have seen the woman I want to marry with, and I want you to come with me to ask her to marry me." Will you get married? I'm so happy. Where is she from? Tell us. What tribe is she from? What's the name of her parents? Well, she doesn't belong to any tribe. She is from Timnath. She is Philistine. Philistine? But Samson, isn't there an appropriate woman for you among the Israelites, so that you must go searching among those uncircumcised Philistines? She is the one I like. My niece found her, and I want her to be my wife. So please, come with me so we can talk with her parents. Samson's parents didn't know this was coming from Jehovah, who was looking for a chance to fight the Philistines, since they were the ones dominating Israel at that time. They accepted and started the journey to Timnath. At some point during the trip, Samson was alone near a vineyard of Timnath. There he heard roars. And when he realized, he saw a lion coming towards him to attack him. The Spirit of the Lord came towards Samson. He caught the lion and tore him apart as if he were a little kid and with his bare hands. Then he left that place and went back to his parents, but he didn't tell them what happened with the lion. When they got to Timnath, they talked to the woman Samson liked, and they started the plans to make the wedding come true. They then went back home, but they would soon return to celebrate the wedding. Sometime later, when the wedding day came, they went back to Timnath. Samson, during the journey, left the path again and passed through the same place where he had killed the lion some time ago because he wanted to look at the corpse. When he was getting there, he discovered a swarm of bees. They had made honey inside the lion's corpse. He took some honey with his own hands and ate while he continued his path. When he reunited with his parents, he offered them honey, and they ate, but he didn't tell them where he got the honey from.
wedding, which lasted 7 days, they prepared a great feast and selected 30 Philistines to go with Samson during the wedding. I have a riddle for you, Samson told them. if you guess before the 7 days the feast lasts, I will give you 30 dresses of linen and 30 party dresses. But if you don't guess, you will give me the 30 linen dresses and the 30 party dresses, okay? Okay, perfect. Tell us your riddle. They answered. Then Samson said, from the one who eats, food came, and from the strong one, tenderness arose. What am I? None of them knew the answer. The days went by, and no one could solve the riddle. So these men approached Samson's wife and told her, You have to convince your husband to tell you the answer to the riddle and tell it to us. Or, if not, we will burn you and your father's house. Have you invited us to rob us? The wife, instead of telling Samson about this threat, sought the way to obtain the answer. So she went to him crying. I thought you loved me. You abhor me. I don't know why I am marrying you. My mother was right. But woman, what's wrong with you? Of course I love you. No, you don't love me. You hate me. If you loved me, you'd tell me the answer to the riddle you gave my people. No way, woman. I haven't even told it to my mother or father. Why would I give it to you? And like that, during the 7 days the feast lasted, she insisted and cried. Until at last, the 7th day, tired of listening to her weeping, Samson told her the answer. Thank you. And she quickly revealed the answer to her people. That same day, during the evening, the men went to Samson and told him, What's sweeter than honey, and what's stronger than a lion? Samson, knowing his wife was on the Philistines' side, got really mad and said, If it wasn't for my girlfriend, you wouldn't know the answer. and left. He went towards the Ashkelon, where he killed 30 Philistines. He deprived them from their clothing and gave it to those who had solved the riddle. Then, furious, he went back to his parents' house. What now? So, Samson's wife went with one of the best men of the wedding because they had to finish the ceremony. Praise God. Ayan po. Palapakan po natin ating Panginoon. Hallelujah. Okay, so we will now answer the last question. Ano po yung last question natin? Where is Jesus in the story? Kasi hindi ko na po ipa-flash ulit yung mga lesson. Kasi siningit ko na po siya along the message to the verses. Ayan. So last question, where is Jesus in the story? Let's read. Just as the Spirit empowered Samson, Jesus was also filled with the Holy Spirit, which He gave us as a gift for accepting Him as our personal Lord and Savior. Amen! Makikita po natin si Jesus bilang isang namuhay sa mundo na pinuspusan ng Espiritu ng Diyos, kagaya po ni Samson. Amen! At ang Holy Spirit po na yon ang pangako na regalo ng Diyos sa atin, na kung tatanggapin natin ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus, ay bibigyan niya tayo ng banal na Espiritu upang gumabay sa atin. At upang ang katawan po natin ay maging kanyang banal na tahanan. Amen! You know what? Ang response song po dapat natin ay yung Spirit Lead Me, na pinractice ko na po siya, yung -1 kanina. Pero kanina pa po, during the praise and worship, and even nung nag-acquire po kayo, at kanina po,
sinagyan ko na po ang praise team na the Lord is really leading me that for this message, the response should be the first song na inawit natin kanina, yung Banal na Tahanan. Amen? And alam niyo po, hindi ko alam na may experience po natin ito ngayon. Siguro, I believe the reason why this is happening kasi nga po, pinapakita ko sa akin ni Lord na hindi dapat yung flesh ko ang mananaig, kundi yung spirito niya pa rin. Amen? Kasi kahit na naiisip ko kasi kanina naihilo na ako, hindi ko na kaya, gusto ko na umuwi, gano'n. Parang pinapamukha sa akin ni Lord na ako pa rin ang magbibigay sa inyo ng kalakasan at gagamitin kita para magpaliwanag sa mga anak ko na nasa AGC at mga nanonood sa live. Amen po. And then, recently lang, may napanood ako sa Facebook na post ng isang praise team na may iniready raw sila na response song, pero habang nakikinig daw sila sa message, may ibang song na delete sa kanila si Lord na magiging response. At doon po talaga natin makikita ang pagkilos ng banal na spirito if indeed He is leading us. Amen. Praise God. So let us all stand at